Bukas, opisyal nang magsisimula ang kampanya para sa mga lokal na posisyon. Tuloy naman ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador. Base sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, 80% ng mga tumatakbo ngayon mula sa mga political dynasty. May report si Ivan Mayrina. At ang iboto po ninyo, mga tao... Sa iba't ibang panig ng bansa, nag-ikot ng mga miyembro ng Otso Diretso. Nasa Mandaluyong si Gary Alejano, habang nasa Tagkawayan, Quezon si Bam Aquino nitong Martes. Ang pambato naman ng hugpo ng pagbabago na si Sani Angara, nasa Cavite. Nasa Nueva Ecija si JB Ejercito, Pampanga si Jingo Estrada at Batangas si Amy Marcos. Nasa Cebu sina Sharif Albani, Rafi Alunan at Glenn Chong. Nasa Muntinlupa naman sina Gerald Arcega at Melchor Chavez. Si Juan Ponce Enrile naglibot sa Cavite. Nasa Ilocos Norte si Ding Generoso. Sa Coronadal si Sani Matula. Nasa Pasay si Grace Po. Patuloy naming sinusundan ang mga aktibidad ng iba pang mga kandidato. Bukod sa national position, simula na rin mamayang hating gabi ang kampanya para sa mga lokal na kandidato. Mahigit 17,000 lokal na posisyon ang pinag-aagawan ngayong eleksyon 2019. Paalala ng COMELEC, kapag may mga naiwan pa mga campaign material na nauna nang isinabit ang mga kandidato, election offense agad ang turing dito. Candidates have to take down the materials that they've already posted during the pre-campaign period. At gaya ng mga panuntunan sa national possession, dapat pasok ang kanila ikakabit na poster sa tamang sukat na 3x2 feet at nakalagay sa common poster area o sa private property kung pumayag ang may-ari. Kung hindi pasok sa mga panuntunan na ito, may tuturing itong iligal at dapat baklasin. Babantayan din ng COMELEC ang mga tarpaulin na may mukha ng kandidato o pangalan na magiging speaker sa mga graduation at pati sa mga pag-aari ng gobyerno tulad ng mga ambulansya ng mga LGU. As long as the material is reasonably identifiable as being for a candidate, then it will be considered campaign material. Paalala rin ng COMELEC, gawing kalat-free ang venue ng mga campaign rally. Saklaw naman ng mga batas ng LGU mga motorcade, pero sana raw huwag maging dahilan ng buhol-buhol na traffic. Pwede naman daw maghapon mga kampanya, pero wag naman daw sana mang-istorbo ng madaling araw o hanggang 10 oras ang gabi. Ano mang reklamo ng paglabag sa panuntunan sa kampanya, pwede magsumbong sa social media accounts o sa hotline ng COMELEC. Yung sustained campaign to shame violators will work in the long run. No? Cumulative effect yan. And in fact, nakikita natin na yung mga behavior na sinisita noong 2013, 2016, hindi na rin inuulit ngayon. Base naman sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, 80% o 8 sa 10 tumatakbo ngayong eleksyon 2019 ay mula sa mga political dynasty. At kung hindi mababagong voting preference sa mga botante, posibleng maging 100% na. Sabi ni Senador Ping Lacson, napasukan na rin ang political dynasty maski ang mga party list. We should make some electoral reforms in this regard. Dahil talagang yung political dynasty, yan ay nagro-rule. Walang enabling law . Ivan Mayrina, GMA News.